Isang araw, lahat tayo ay maaabot na ang dulo ng ating buhay. At ang ating maikling panahon dito, ang tutukoy kung ang ating huling hantungan ay sa langit o impyerno. Maraming tao ang nagmamadali at abala araw-araw. Abala para sa katanyagan, kayamanan, pang-araw-araw na pangangailangan para sa kanilang mga anak. Sobrang abala na wala silang oras para sa panalangin. Walang oras upang basahin ang mga salita ng Diyos. Walang oras upang lumapit sa Diyos. Maaari mong isipin na ang buhay ay sapat na ang haba at ang pagsamba sa Diyos ay maaaring maghintay hanggang sa maabot mo ang lahat ng iyong ninanais. Pero ganun ba talaga? Ang araw ay lumulubog at sumisikat muli. Ang alon ay umaatras at bumabalik. Lumilipad at bumabalik ang mga migratory bird. Ngunit ang mga araw natin ay lumilipas. Isang nababawa sa bawat araw na dumadaan, hindi na babalik. Minsan nabasa ko ang kwentong ito. Si Alexander the Great, isa sa pinakamatagumpay na commander ng militar sa kasaysayan, ay nagkasakit sa kanyang pagbabalik mula sa mga matagumpay na labanan. Bago siya mamatay, gumawa siya ng 3 huling kahilingan sa kanyang mga sundalo. Una, dapat dalhin ng kanyang mga manggagamot ang kanyang kabaong. Ikalawa, ang kanyang landas patungo sa libingan ay dapat na nakakalat ng mga kayamanan ng ginto, pilak at mga batong hiyas. Ikatlo, ang kanyang mga kamay ay dapat iwanang nakabitin sa labas ng kabaong. Ang intensyon ni Alexander sa paggawa nito ay magbigay ng 3 aral sa mundo. Una, gaano man kahusay ang mga doktor, hindi nila maililigtas ang buhay ng isang tao, ni matukoy ang buhay o kamatayan. Ikalawa, ang paghahangad ng kayamanan at yumaman ay walang saysay, pag-aaksaya lamang ng oras. Ikatlo, kapag ang mga tao ay dumating sa mundong ito, sila ay dumating na walang dala, at kapag sila ay umalis, sila ay aalis na walang dala. Walang dala sa buhay at walang bitbit pag-alis. Tapos, namatay na siya. Ang kwento ni Alexander ay nagbabala sa atin. Kahit na magkaroon tayo ng katanyagan at kayamanan sa mundo, hindi tayo nito maibibili ng buhay na walang hanggan. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Kung pipiliin mo ang Diyos at madalas na humarap sa Kanya, isang araw ay masasabi mong, nawala ko ang mundo. Gayunpaman, sa kabutihang palad, nakamit mo ang Diyos. Lahat ng ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay hindi kayang ibigay ng mundo. Sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ngayon, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang hangarin sa buhay? Panghuli, sabay-sabay nating basahin ang isang sipi mula sa mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, dahil sa kataas-taasang kapangyarihan at paunang pagtatalaga ng lumikha, ang isang malungkot na kaluluwa na nagsimula ng walang anuman sa pangalan niya ay nagkakaroon ng mga magulang at isang pamilya ng pagkakataon na maging kasapi ng sangkatauhan, ng pagkakataon na maranasan ang buhay ng tao at makita ang mundo. Natatamo rin ng kaluluwa na ito ang pagkakataon na maranasan ang kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha
na malaman ang kahangahangang paglikha ng lumikha, at higit pa riyan ay ang malaman at magpasakop sa awtoridad ng lumikha. Subalit hindi tunay na sinasamantala ng karamihan ng mga tao ang pangbihira at madaling lumipas na pagkakataong ito. Inuubos ng tao ang panghabang buhay na halaga ng enerhiya sa paglaban sa kapalaran. Ginugugol ang lahat ng kanyang panahon sa pagiging abala para buhayin ang kanyang pamilya at nagpapabalik-balik sa pagitan ng kayamanan at katayuan. Ang mga bagay na pinakaiingat-ingatan ng mga tao ay ang pamilya, salapi at katanyagan, at itinuturong nila ang mga bagay na ito na pinakamahalagang bagay sa buhay. Lahat ng tao ay nagrereklamo tungkol sa kanilang mga kapalaran, subalit isinasantabi pa rin nila sa kanilang mga isip ang mga usapin na pinakamahalagang suriin at unawain. Bakit buhay ang tao? Paano dapat mabuhay ang tao? Ano ang kahalagahan at kahulugan ng buhay? Gaano man karaming taon sila magtatagal, ginugugol lamang nila ang buong buhay nila sa pagiging abala sa paghahanap ng katanyagan at kapakinabangan. Hanggang sa lumipas na ang kabataan nila at maging matanda at kulubot na sila. Nabubuhay sila ng ganito hanggang sa makita nila na hindi mapapahinto ng katanyagan at kapakinabangan ang pagdaos-dos nila tungo sa katandaan, na hindi maaaring punan ng salapi ang kahungkagan ng puso, na walang sino man ang malilibre mula sa mga batas ng pagsilang, pagtanda, pagkakasakit at kamatayan, na hindi matatakasan nino man ang kapalarang nakalaan sa kanila. Tanging kapag napilitan lamang silang harapin ang huling sugpungan ng buhay nila, tunay na nauunawaan na kahit na magmay-ari ang isang tao ng napakalaking kayamanan at napakaraming ari-arian, kahit marami siyang pribilehiyo at may mataas na katayuan, walang sino man ang maaaring makatakas sa kamatayan, at bawat isa ay babalik sa kanyang orihinal na posisyon. Isang nag-iisang kaluluwa na walang anuman sa pangalan niya.